Purihin ang Panginoon. Kaya gaya ng sinabi ni Pastor, wikang Tagalog. Pero ako po, wikang Masbateño. Pero nakasabot si Buano. Ano? Kaya samahan niyo po ako. Gusto ko lang ihatid sa inyo ang salita ng Diyos ng maliwanag para hindi masayang ang ating pakikinig. No? Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, pagtiyagaan niyo ako. O ako yung nilagay dito ni Pastor. Kaya ang ating pag-aaralan, mga kapatid, ang layunin ng kapanganakan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ang layunin ng kapanganakan ni Jesus Christ. Sa wikang wikang Masbateño, ang katuyuan sa kapanganakan ni Kristo. Sa wikang Cebuano. Ano ang ibig sabihin ng Cebuano? Ang layunin ng kapanganakan ni Jesus Christ. Sa Cebuano, anong pagkasabi? Ang katuyuan sa iyang pagkakatao. Yan, ang katuyuan sa kanyang pagkatao. Yan. Kaya ito ang ating pag-aaralan. Ang teksto natin, mga kapatid, dito natin kukunin sa Mateo sa 1:21. Mababasahin ko po At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niyang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya dito pinapakita ang purpose, yung linalayon ng kapanganakan ni Jesus Christ. Kaya ang bawat tao ay may ama at ina. Yan ang binhi ng tao. Kaya ang bawat tao, mga kapatid na itinanganak, tiyak may layunin yan. Ang unang naglalayon dyan, mga kapatid, yung magulang, na dapat mapabuti ang kanyang anak. Gaya ni sister, ngayon, birthday ni sister. Ang layunin ng kapanganakan ni sister para talaga kay Pastor Danny at sa kanyang mga pamilya. Praise the Lord. Bilang tao. At ang kagandahan, si sister ginagamit ng Panginoon. Kaya itong kapanganakan ni Kristo, mga kapatid, ni Jesus Christ, titingnan natin ang kanyang napakagandang linalayon sa kanyang kapanganakan. Pero bago natin alamin yung layunin ng kapanganakan ni Kristo, alamin muna natin paano siya ipinanganak. Yan. Ang una, bago siya ipinanganak, inihula muna siya ni Propeta Isaias. Yun. Amen. Sinong gusto magbasa? Isaias sa 9:6. Basahin natin Ang gustong magbasa, pwede magbasa para maano natin sa Saturday School ang ating pag-aaral. No? Ako magbabasa. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang bata sa atin, ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya paano siya ipinanganak? Inihula muna siya ni Propeta Isaias. Kaya yung pagkahula ni Propeta Isaias, pagkasugo ng Diyos Ama. Amen. Sakto yan Sakto yan, amen. Mag-amen kayo pag naunawaan. Ano yung pagkahula ni Propeta Isaias? Ang pagkasugo sa kanya ng Ama. Okay. Paano pa siya ipinanganak? Ang Diyos ay gumamit ng isang babae para ipanganak. Basa, Galatia 4:4. Basa po. Pwede kayo magbasa para ma-practice ang ating isip, ang ating labi, mga kapatid.
Saturday school maning, ani, sabi. Galacia 4:4. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, o nagkinabuhi siya sa ilalom sang balaod. Amen. Praise the Lord. Kaya maliwanag, mga kapatid, paano pa siya pinanganak? Mga kapatid, ipinanganak siya ng isang babae. Si ito, Virgin Mary ito, si Maria po ito. Amen. Ang ginamit ng Diyos para ipanganak. Kaya yung kapanganakan ang kapanganakan ni Maria pagkasugo ng ama yan. God. Yan. Tandaan nyo ha, mga kapatid. Amen. Ano yung kapanganakan ni Maria pagkasugo ng Diyos? Kaya kinakailangan ipanganak. Yan. Kaya paano ipinanganak si Kristo? Mga kapatid, ay dinasangkapan si Maria para ipanganak. Ano pa? Paano pa siya ipinanganak? Kailangan mawaraan niya pagiging Diyos. Ubarin ang kanyang pagiging Diyos. Liwanag, ano? Basahin natin. Sa Pilipos 2:5. Sinong gusto magbasa? Paano pa siya ipinanganak? Kailangan mahubad, may hubaon niya pagiging Diyos. Pilipos 2:5 hanggang 8. Kasi sino ang gustong magbasa? Gusto ko nagbabasa talaga kasi ano ito, pag-aaral. Brother Salome. Beso. Ano to? Pastor? Pilipos. Pilipos 2:5. Angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagpasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Yan, kaya mga kapatid, maliwanag, ano? Kahit hindi na ipaliwanag maliwanag. Di ba mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Bakit? Nagkatawang tao siya. Di ba? Maliwanag yan. Kaya yung kapanganakan ni Jesus Christ, mahirap po ito na kalagayan. Sinong ipinanganak dito sa kalimutan? Bibigyan ni Pastor Ricardo. Palakpak na lang. Sinong ipinanganak dito sa Kangga na lang? Wala. Yung balsa sa Kabaw. Wala dito, no? Pero ating pansinin, titingnan natin, bulayin natin. Si Jesus Christ, ipinanganak sa mahirap na kalagayan. Amen. Bakit? Pasabsaban siya ipinanganak. Pasungan. Oo. Pasungan. Kaya si Jesus Christ, kawawa ang kanyang kalagayan, no? Parang abing-abi siya. Amen. Pero may pinsan ako. Aircon pa na hospital ang doon siya pinanganak. Aircon na hospital, isipin mo yan. Napakaaluan. Pero si Kristo, mga kapatid, magkikita natin. Ang pagkasilang pa lang sa kanya, mahirap na nakalagayan. Hanggang siya nagbinata, nangaral, hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan, kawawa. So, mga kapatid, kaya tayo, hanapin natin ang mga sakripisyo. Amen. Praise God. The Lord. Pagbitis, kailangan niya, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. The Lord. Kaya, mga kapatid, paano siya ipinanganak? Ipinanganak siya sa mahirap na kalagayan, sitwasyon. O mga kapatid. Purihin ang Panginoon. God. Ngayon, nalaman na natin kung paano siya ipinanganak. Aalamin naman natin ang mabuting, ang magandang purpose, ang layunin ng kapanganakan ni Jesus Christ. Ang unang layunin para makasama natin ang Diyos. God. Yan. Anong talata? Sinakalam na. Mateo, 2 talatang Mateo yan, sa Mateo. 2 talatang 23. Para makauban nato ang Ginoo. Yan. Amen. God. Okay. Sige, magbasa kayo mga kapatid. Ang ginamit na salita dyan, ito. Mga kapatid. Sa
Emmanuel ang ginamit ko na salita. Mateo Teo, isa talatang 23. Narito ang dalaga, magdadalang tao, at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Yan. Sumasa atin, kasama natin. Alam nyo, ang isa sa napakahirap sa buhay ng tao yung walang kasama. Di ba? Yan ang isa sa alam nyo, mahirap mabuhay na walang kapatid. Praise God. Mahirap mabuhay na walang magulang. Totoo ba yan? Amen. mahirap Pero kung mabuhay ka na walang kaibigan, mahirap yan. mabuhay na walang asawa. Pero hindi siguro mawala ng kaibigan, ano? Lalo sa atin na mga Christian, mahilig tayo magipagkaibigan. Praise God. Oo, pero mga kapatid, alam nyo, kunin nyo yung salita, mahirap mabuhay mag-isa. Lalo pag wala ka sa Panginoon. Mahirap ang wala sa Panginoon. Amen. Sabi sa 14 ng Juan yan, ang wala sa Panginoon, wala kong mahimo. Praise God. Kahit anong gawin mo yan. 14 talatang 5. Kaya mga kapatid, ito ang layunin, mabuting layunin ng kapanganakan ni Kristo para 15. tayo ay magkaroon ng 15, kasama. 15, 15, 5. Oo, 15 ng Juan. Ako ang pupunuan. Kaya sabi dito mga kapatid, kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Amen. The Lord. Kaya ang Israel mga kapatid, nakasama talaga nila ang Diyos. Pero ang Diyos ngayon ay sa mga hintil sa atin. The Lord. Purihin ang Panginoon. Amen. Bakit? Yan ang layunin ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Bakit siya pinanganak? Para makasama natin siya. Amen. Purihin ang Panginoon. The Lord. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Kaya ano pa mga Hallelujah. kapatid? Ano pa ang layunin ng kapanganakan ni Kristo? Para ang tao sumaya. Alam nyo, mahirap din Malungkot. malungkot. Mahirap din ang maging malungkot. Sa Sabi nga ni, maraming pera pero malungkot. Di ba? Kaya sabi ko sa kumpare, pre, saan ka punta pre? Kaya pastor, maglakat-lakat. Kay boring sa balay. Boring daw sa balay. Anong ibig sabihin si Paul niya pastor? Lakay. Laay sa balay, way kalipay. Mingaw. Yun. Titingnan natin mga kapatid, yung kapanganakan ni Kristo, magbibigay ba sa atin ng kalipay? 2 talata, babasahin ko sa inyo. Sa Lucas 2 talatang 10. Luke 2:10. At dalawa ito. Basahin muna natin sa aklat ng Lucas. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dinadalang ko kayo ng mabuting balita, ng malaking kagalakan. Yan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Sabi ng anghel, ang anghel mismo nang sabi, huwag kayong, ayaw kong kahlok. Ali, dinadagan ko kamusin mabuting balita na malaking kalipay. Praise God. Yan. Mga kapatid, kaya yung salita ng Diyos, pag dinala mo yan doon sa lugar ng mga taong malungkot, sasaya yan. Amen. The Lord. Praise God. Tayo, kailan nung tayo sumaya? Nung tayo naglingkod sa Diyos. Amen. The Lord. Praise the Lord. Di ba? Kailan nung tayo sumaya? Nung mag-alagad sa Ginoo. Yun ang tunay na. Oh, yun talagang tunay na kalipay. Praise God. Ani ba malipay lang pag pag may pera? Oh, so yung nalalaking lalaki na ada sa sana para bulang. Pag gumana niya manok, lukso-lukso siya. Tulo ng manok niya. Grabe niluksoan niya. Dito mismo pastor, namatay siya. Ta sobrang kalipay. Sa manok lang. Na-high blood pala, high blood. Taga di masalang yun, mga kapatid. Yan yung kasiyahan sa libutan. Oo, yun ang kasiyahan ng sanlibutan. Oo. Nagdadala Kaya yung na. kasiyahan ng sanlibutan, mga kapatid, madali lang yan. Lilipas agad yan. Nagdadala ng kamatayan. Oo, nagdadala yung kamatayan.
Halimbawa yung birthday yan. Ang birthday, alam niyo ang birthday, pag ilagay sa tama yan, maganda yan. Amen. Pero kung kadalasan niya na ang birthday nilalagay sa masama, Inuman. pagtapos irenom, pagtuna irenom, karantahan, taon-taon sa lutukan. Yun, tama ba mga kapatid? Oo, di ba? Pero sa atin na mga Christian, pwede natin gawin na masaya. Amen. Masayang Pastor, punta ka sa balay. Birthday ko. praise God. Hakuton ko na ako mga kumpare, mga kumari. Mag-ano tayo ng bulaton sa Ginoo. Di ba? I-open mo yung salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. The Lord. God. Sigurado yan mga kapatid. Yan ang tamang celebration. Amen. The Kahit sa Lord. Christmas, pwede natin ipagdiwang ang Christmas sa tamang proseso. Ano ba, pag Christmas, Barayo, Barayli, Taon-taon, Baradila. Hindi maganda, mga kapatid. Pero kung ilagay natin sa tama, maganda yan. Amen. Pasalamat sa Oo. Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, ang layunin ng kapanganakan ni Kristo para tayo sumaya. May halimbawa na ang believer, hindi mananampalataya. Ang target talaga nila si Kristo pag nakita, patayin nila. Ang target nila pag nakita si Kristo, kay bagang intelligence ito. Pag nakita niyo yun na bata, sumat niyo sa akin. Sigurado patayin ko na. Pero nabago. Ang kaisipan nila nabago. Anong kaisipan na nabago? Naging mali pa yung sinda. Nag-alay sila ng mga handog. Ang 3 pantas. Tingnan natin kung anong espiritu nila nung makita si Kristo. Sa aklat ng Mateo 2, talatang 10 hanggang 11. Basahin nyo. Nalipay sinda. Nabago ng espiritu, mga kapatid. Sa Mateo 10 ang talatang Mateo 2 talatang 10 hanggang 11. Sige po, pwede niyo basahin. Ang layunin talaga nito, si Kristo ay ipagbigay nila alam para si Kristo patayin. Pasyalan, bata. Oh. Mateo 2 talatang 10 hanggang 11. Oh. O sige, Brad. O sa pagkapitan nila sa bituon, sila nangalipay. Yan, amen. Sa hilaban kayo. Mm. O sa pag hisulod nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan. Mm. O sila mihapa sa ilang gisimba ang bata o Binuksan nila. Yablihan nila. naukban nila ang ilang mga bandi, ilang gihalaran siya mga gasa, bulawan o insinso o mera. Yan, mga kapatid. Napakaganda, no? Ang halimbawa dito, mga kapatid, yung 3 pantas na inutusan ni Haring Herodes. Hanapon niyo. Ina na bata, kudahin nila na ipinanganak. Pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin. Kaya ang plano ni Herodes, patayin kayo. Mm. Pero Sabi mga mo, kapatid, yung plano niya na masama, hindi nagtagumpay. Naakay patuloy sila. God. Oo. Lord. Sumabi sa nagyanan. Amen, oo. Speaker sa lagi. Kaya mga kapatid, nakita mo dyan, nalipay sila. Nakita nilang bata. Naghandog sila, nagbigay sila ng regalo. Handog, alay, offering. Nag-alay sila, mga kapatid na mga kayamanan. Kaya sa atin, pwede tayo magdiwang ng Pasko, pwede hindi. Pero may tamang celebration, mga kapatid. May tamang celebration talaga, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Okay, Lord. ituloy natin. Yan ang layunin ng kapanganakan ni Kristo, mga kapatid, para tayo ay sumaya. Amen. Oo, purihin ng Panginoon. Ano pa mga kapatid? Pangalawa, para madama natin ang paghigugma sa mahal na Diyos. Amen. God. Kasi minsan ang tao nagsasabi, may Diyos bang kalibutan? Na kay sugad ako sini. May Diyos ba na
nagpalangga sa tao, lalo kay sugad ako sini. Mahirap ako, may sakit ako. Minsan ay tatanong ng tao, may Diyos ba talaga na mapagmahal? Bakit bigo ako? Pero alam nyo, sa Biblia, may Diyos talaga na nagmahal sa atin. Basahin natin, John 3:16. Sinong gusto magbasa? God so loved the world, Yan, amen. that he gave his only begotten Yan, ang liwanag dyan, ano? Amen. Oh, hindi lang yan, talata na yan, mga kapatid. Sa Roma 5, talatang 8. Ano pa sabi? Sige, pwede kayo magbasa, mga kapatid. Maganda yung nagbabasa tayo. Roma 5, talatang 8. The Lord. Apan gipakita sa Dios kanato ang kidakon sa iyang paghigugma kanato kita mo na yan. kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Kaya ang kapanganakan ni Kristo para may pakita, may padama, gayon. Sang Ginoo, nagpalangga kita niya. Amen. Sige yan, mga kapatid. Kaya ano nga, paano kita pinalangga sa Diyos? God. Paano kita ginpalangga? Kaya ang tao pag nagmahal, ay, diri ko mahalo ninin akon kontrato. Dapat tunga-tunga lang. Kung di lang niya pag-imusap na yung pag-ibig, dapat hap lang. Kung mabigong man, kung di man kayo magkatuluyan, ay at least hap lang. Ang tao ganyan pag umibig. Tunga-tunga, kalahati. Pero ang Diyos, tingnan natin paano ang Diyos umibig sa tao. Buong buo. O, tingnan natin, Roma 5:5. Basahin nyo. Dili gayud kita pakyason nining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Sipin mo. Pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Amen. Paano daw? Paano tayo hinigugma? Gimbubok? Grabe. Ano? So, ubos talaga. Ang pag-ibig na inulak talaga sa atin. Mga tagipusoon. Kaya, ang layunin ng kapanganakan ni Kristo para maipadama niya na kita palangga niya. God. Purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Praise God. Pangatlo, mga kapatid, ang layunin ng kapanganakan ni Kristo para tayo ay makalasan, mapatawad sa kasalanan. Alam niyo, ang ito ang napakahalaga sa tao. Wala ka ng pag-asa, imperno ka na. Kumbaga, kakalusin ka na lang, sabi ni Fernando po. Pero, dahil may abogado ka si Kristo. Di ba mga kapatid? Tingnan. mananaban. Oo. Kumbaga, huwag niyong galawin yan. Huwag niyong galawin. May dumating, may abogado na. Yun. Kaya si Kristo, mga kapatid, tingnan natin sa Lucas 24, ang talatang 46 hanggang 47. Tingnan natin. Luke 24, ang talatang 47 hanggang 48. Ako magbabasa, pakinggan nyo lang. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbago muli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipapangaral ang kanyang pangalan, ang pagsisisi, at ang pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. The Lord. Anong sabi? Ipapangaral ang kanyang pangalan, ang pagsisisi, at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Ang ginamit na salita dito, mapapatawad ang kasalanan ng tao sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Amen. Ibig sabihin, napakahalaga ng kapanganakan ni Jesus Christ. The Lord. Para tayo makalaya, makahilangkos, matubos sa ating mga kasalanan. Purihin ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, ito pa sinasabi, ano pa sinasabi sa gawa para makumplito ang pagpapatawad? Gawa
Galatia 2:38. Para maranasan ng tao ang pagpapatawad ng Diyos, ito ang dapat gawin ng isang tao. Paano mararanasan? 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kung gusto mo mapatawad ngayon din, may gagawin tayo. Anong gagawin natin? Magsisi ka at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para daw pasayloon sa nimong mga sala. At pagadawaton nimo ang gasa ng Holy Ghost, ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Kaya pag nabautisman ka, hindi ka na tunay na Alan. Ikaw na ang tunay na Alan, wala yung dating Alan. Bagong buhay ka na, mga kapatid. Kaya ito ang dapat gawin ng tao para makumpleto ang pagpapatawad ng Diyos. May proseso yan. Bautismo sa tubig. Sino hindi pa nabautismo dito, taas ang kamay? The Lord. Ang nabautismo na, taas ang kamay. Sana lang, hindi naman. Ang hindi pa nabautismohan, magpabautismo. Kaya amin ang kalooban ng Diyos eh. Amen. Hmm. Noon sa Pentecost, pwede ba? Mamaya tapusin ko muna. Oo. Kaya tulong kami masabat dito. Si Pastor Danny, si Pastor Bernisa, kag ako. Pagkatapos ng school, among pagtunga. Kaya tulong masabat dito. God. Pag di ko kinaya, si Pastor. Praise the Lord. Si Pastor Danny. O pag si Pastor Bernisa, okay. Maganda yung may kasama eh, di ba? Okay. Sige lang, mamaya na. Sige lang, Brad. Maganda si Brad, kaya may tanong. Amin ang gusto ko. May tanong. May hapit, sabi pa niya, no? Okay. Kaya, mga kapatid, mahalagang kapanganakan ni Kristo para ang tao mapalaya sa kasalanan. Parang abogado ko si Kristo, abogado natin. Oh, para ng tao yung pag nakulong ka, hindi na mamayayaman pag nakulong. Relax lang sila. Bakit? May pera sila, may abogado sila. Ay tayo mga kapatid, ang abogado natin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Ano pang kahalagahan ng kapanganakan ni Kristo? Mga kapatid, para tayo matawag na anak ng Diyos. Ay grabe yan. Kung hindi pinanganak si Kristo, paano tayo magiging anak ng Diyos? Anak tayo sa ligaw. Oo. Naging anak lang tayo ng Diyos. Bakit? Ipinanganak si Kristo. O, basahin natin. Sa Juan, 1:12. O, malapit na tayo matapos. O, ang bilis ano? Kung kasi nakikinig kayo, mga kapatid. God. Oo. Pero kung tinutulugan nyo, kung dakalugay pa ini. Oo, kapatid. Okay. Basahin natin. The Lord. Datapwat. Datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid baga, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yan. God. Kaya si Kristo, mga kapatid, ipinanganak. Binigyan ng pangalan ng higit sa mga pangalan. God. Kaya sabi ang sino man sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, bibigyan ng karapatan tawagin anak ng Diyos. Amen. God. Kaya napakahalaga ng kapanganakan ni Kristo para tayo matawag na anak ng Diyos. Alam niyo, pag anak ka ng Diyos, hindi ka basa-basa galawin. Amen. Huwag mong galawin yan. Anak ni Tony ko yan. Huwag mong galawin, tao yan ito. Pag ganun ba? Mahirap. Sorry po, makikiran lang po. Takot ang tao eh. Ay tayo mga kapatid, dili basta-basta, anak tayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ay grabe, mataas mga kapatid ang ano natin. Tayo anak ng Diyos. Kahit sabihin ka, ikaw ba ang anak ng Diyos? Ang pangit-pangit mo naman. Oo.
Pero may kasama akong lalaki, ang napakaitim niya talaga mga kapatid. Ako maitim din ako. Pero napakaitim niya. Kasi ang sabi niya, lahi talaga siyang negro. Sabi niya, Pastor, may kasama kang tupang itim ah. Sabi ko naman, at least, tupa. Di bali itim, at least tupa. Amen. God. Eh, mahirap kung maitim na, hindi pa tupa. Tupang itim daw. No. Mahirap Oo. ang kambing. Mahirap kung kambing. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng kapanganakan ni Kristo para tayo maging anak ng Diyos. Praise the Lord. Bilang mga anak ng Diyos, ligtas na tayo. Amen. Amen. The Lord. Ligtas na tayo ang kinin mo bilang anak ng Diyos, saved na. Praise God. The Lord. Bago ka na naging anak ng Diyos, kasabay yan, pag nanampalataya ka, saved ka na, ligtas ka na. Tatawagin kang anak ng Diyos. Amen. Lord. Kaya ang mga taong sumampalataya, nagpabautismo, maraming katawagan. Tawagin kang anak ng Diyos. Tatawagin ka alagad. Amen. Tatawagin kang malaya. God. Tatawagin kang saved, ligtas na. Maraming katawagan sa atin mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ligtas na mga kapatid. Bakit? Ipinanganak si Kristo. Amen. The Lord. Anong sabi sa gawa? Walang ibang pangalan. Amen. Oo. Anong talata yung pastor? Sa produce. Produce. Basahin natin. Dito tayo magwawakas. Ligtas na tayo bilang mga anak ng Diyos. Saved na tayo. Oh. God. 4:12 ng gawa. Yan talaga mga kapatid ang linalayon ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. 4:12 at kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Isipin mo? Kaya sa pagsampalataya natin, tinawag ka na anak ng Diyos. Ano pa? Ligtas ka na. Anong ibig sabihin ng ligtas na? Hindi na magkakasakit. Di rin na lalagnatin. Anong ibig sabihin ng ligtas na? Di rin na maaksidente. Ang ibig sabihin ng luwas, mga kapatid, pag tayo namatay, wala na tayo sa paghatol. Paghatol. Wala na tayo sa paghatol ng Panginoon. Wala, save na tayo. Roma 8 na. Oo. Save na tayo mga kapatid. Wala na tayo sa galit at buot ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng save, ligtas. Kaya napakahalaga nitong kapanganakan ni Kristo. Bakit siya ipinanganak? May mabuting layunin sa atin. The Lord. Purihin ng Panginoon.